So it's Hyper Day today. Alright guys, nakuha na natin yung mga stickers natin. Ito kasi yung miss ko sa big bike pag nakakadang ka ng mabilis dito. Ako medyo against talaga ako doon sa mga nagsasabi na flex ka ng flex, hulugan naman yung motor mo. Meron kang inspiration to do better. Uy, si Dwight Howard oh. Hey man, sup Dwight? Sup Dwight? Sup Dwight? Hi guys, so it's Hyper Day today. Let's go to work with this beast. Gawin muna natin to, baka magtampo na sa atin. Oh, I miss riding this Hyper. Oh, napapawili ko na pala siya ng medyo matagal. Tsaka medyo smooth na yung bagsak niya. Tsaka medyo mataas na. Before natin simulan yung video guys, samahan nyo muna ako, pick upin natin yung mga bagong stickers natin. Care of Impressions Advertising. And big shoutout kay Sir Paul and kay Madam Sara Moto. Tara, pick upin natin sa kanila guys. Let's go! Kung may mga kailangan kayong ipagawang sticker guys sa mga vlog nyo or sa mga channel nyo or kahit sa mga business nyo, signages, please do contact Impressions Advertising. Lalabas ko yung page nila dyan. Tapos dito sila located sa Sukat Road, katapat na katapat lang ng Olivares General Hospital or yung Olivares School nila dito. Ayan guys, ang Impressions Advertising. Makita nyo yung mga services offered nila and yung mga contact details. Post nyo na lang. Ang objective talaga natin dito ay yung mag-pick up ng ating sticker. Ang tagal natin walang sticker. Ay, hello sir. Pick up lang ng sticker. Kaya ano? May kumoto na sticker. Ayan si Madam Zara. Wala. Anong dyan? Madam Zara oh. Gusto ko yung signage mo na yun. Ayan oh. Magkano yan? Magagawa sila guys ng mga signages oh. Oh, di ba ang ganda? Sige. Ito si Madam Zara, Zara Moto. Ito si Madam Zara, matagal na tayo sinusuportahan nito. Oo, from day one, since day one. Diba? Yan. Di ba madam, gumagawa kayo ng signages bukod sa mga sticker, tarpaulin? Ayan. So message na lang again, nalabas natin yung page nila dito. Alright guys, nakuha na natin yung mga stickers natin. Ang dami nito madam ah. Pang ano to? Pang isang year. Tapos pala guys, may binigay sa atin si Madam Zara Moto oh. Thirst na water tumbler guys oh. Pakita ko sa inyo yung itsura niya. So yung design niya guys is ashfall. Makita nyo, tamang tama sa ano natin, color motif natin na black and white. Tapos itong nude, ito naman siya guys oh. Kung trip nyo guys ito mga to, message si Madam Zara Moto or sa Impressions, sila na nag-handle nito sa Philippines. Madam, thank you so much. Thank you so much brother, thank you. So bigyan ko na kayo ng update dito sa ating Hyper Motard A21. Labas muna natin tong motor na to kasi tagal natin din nailabas to. Although na-ride naman natin siya nung last Sunday. Kasama natin ang South Boys TFTI. Shoutout sa grupo na yon. Shoutout kay Cap, Simpinedo, kila Yuel, kila Mac, and sa mga tropa natin dun. Kaya kami sa Foresta, grabe naman bahal dun. Anong ganda yung place? Tapos nakita ko pa si Ninong Villar nandun. Ito, bitbit natin ng Hyper Motard A21. Kung tatanong nyo guys kung binibenta pa rin natin tong motor na to, hindi siya nakapost sa marketplace. Kasi kumbaga, binibenta natin siya pagka may nag-astang, pag may nagtanong, may interesado. Although marami naman din interesado kasi may mga nagtatanong. Pero ang nagme-make or break ng deal guys is yung Desmo service. Kasi malaki kasi gagastusin dun eh. Sabi natin mga 30,000 to 40,000. More or less. Kasi ang auto nito guys right now is 26,000. Ang Desmo dito is at 30,000. Eh ang inisip ko pag ako nagpa-Desmo dito, baka di ko na siya ibenta. Kasi ginasusan ko naman na siya, ba't ko pa bebenta? Pero kung mababawi ko yung ginastos sa Desmo at may interesado pa din, eh tingnan natin yung ano. Kasi para sa akin parang gusto ko siya i-for keeps na eh. Ayoko na rin kasi mag-replenish ng, kunyari kung kukuha ko ng bago. Although open naman tayo, pero parang nakakapagod magbayad. Eh lalo ngayon, bayad na tong motor natin. May 1 year pa dapat tayo sa Rosario Bikes. Pero
Since nagkaroon tayo ng blessing last December, pinay off na natin yung bike, which is masarap sa feeling na may tatapos ka na sa bayarin mo. Yung ADB, ano naman yun cash naman natin kinuha yun. So yun, masaya lang tayo kasi natapos natin yun, no? Pero kung mababawi ko yung gastos sa desk mo pagka binenta natin, madi why not, diba? Pero as much as possible, ang gusto ko talaga, meron akong big bike, meron akong scooter. Para ano mo yun? Ito kasi yung miss ko sa big bike, pag nakakadang ka ng mabilis dito, pag wala naman yung ride, pag personal na lakad mo lang, tulad yan, papasok ko ng office, pwede ako dumaan ng expressway pag big bike gamit, diba? Yun lang naman yung purpose ko ng big bike Nakakapagod, diba? Pagka sa service road ka pa dumadaan, sa mga ano. Itong ginawa nila dito sa Naiiax, guys, parang medyo palpak Nag-dry run sila dito, nung kasagsagan nung Christmas break. Nag-dry run sila dyan, nila pinabayad lahat ng toll. So yung sa gitna, hindi na sila nagbabayad ng toll doon. Ang nangyari, lahat ng kotse kung saan mang exit, kasi sa exit points nila nilagay yung mga toll gate so doon naipon lahat. Ang masama sa exit points, dadalawa lang yung toll, isang pang cash, isang pang RFID. Hindi ata maganda kinalabasan kasi nagtukod-tukod talaga yung mga traffic. Nagkanda late yung mga nasa mga pupunta ng airport to, nagkanda late pa. Ako medyo against talaga ako doon sa mga nagsasabi na flex ka ng flex, hulugan naman yung motor mo, hulugan naman yung auto mo. Para sa akin, so what? Pero kung feel nila kasi magsabi ng gano'n, wala tayong magagawa As long as hindi mo tinatakasan yung responsibility mo, like kunyari nag-loan ka ng kotse, ng auto, at least na binabayaran mo siya monthly, binabayaran mo siya, good payer ka, wala naman siguro problema dun. Para sa akin, ano nga yan motivation nga yan to push harder kasi you're enjoying the things na you work hard for. Alam mo yon, meron kang inspiration to do better, to work harder. Pero hindi ko naman sinabi na mag-installment ka na mag-installment tapos gawin nyo lahat inspirasyon yan. Hindi naman ganun. Siyempre, sa mga naglo-loan naman, ano yan most of them, budgeted person na talagang kailangan nila yung bagay na yon. It's just that hindi pa nila kaya yung cash. That's why they opt to mag-loan muna. Kaya naman ng budget mo na meron kang binabayaran ganitong amount per month, namang kaso yun May mga ano naman talaga, may mga kanya-kanyang pros and cons yan, diba? Siyempre, pagka kailangan mo din naman ng pera, tapos siyempre pag naka-loan, ang hirap ibenta niyan, whatever shit, diba? Tsaka iba-iba naman kasi tayo ng ways kung paano tayo kumita. Iba-iba yung income natin, iba-iba yung dating ng pera sa atin, diba? Maaaring ikaw kaya mo mag-cash kasi may negosyo ka, malaki sahod mo. Ibahin mo yun sa mga taong siyempre budgeted lang pero responsible. Pero ito naman sa mga taong naglo-loan pero tumatakas dun sa responsibility, yun ang mali. Tapos panay ka labas, panay ka flex ng mga kung anong meron ka, pero di ka naman nagbabayad ng utang mga tropa mo, tapos flex ka pa ng flex. Yun dun, may problema tayo dun. Wag ganun. Mas masarap din isipin na ganun Hindi ka nagigilty na mag-flex kasi may alam mong good payer ka, alam mong wala kang tinakbuhang wala kang tinakbuhang pera, wala kang tinakbuhang bayad, diba? Sarap ng ganun. Ako, hindi ako nakakatulog talaga pag may utang ako sa tao. Naayo ko yung hassle na malilate ka ng bayad kasi para sa akin na hinassle muna sila dun sa paghiram mo ng money. Masarap ng wala kang iniisip. Kaya ngayon masaya ako na wala tayong iniisip na bayad, wala tayong iniisip na babayaran monthly. Hindi masarap pag natapos mo yung mga debts mo. At least mo mas motivated ka ngayon na umutang ulit. Joke lang. Mas motivated ka na this time alam mo na gagawin mo kasi alam mo na yung kalakaran ng pagka may utang. Siyempre pagka may utang ka, sumasabayan sa ibang gastos, which makes it sometimes harder for us, diba? Yun lang, share ko lang. And with that, gusto ko magpasalamat sa Rosario Bikes kasi Boss Julius para sa tiwala na binigay niya na mag-utang tayo sa kanya. At hindi naman tayo nagpasaway sa kanya. Tayo naman ay proudly to say na good payer tayo sa kanya. Ayan, big shoutout kina Epsoy, kina Miss Venus. Yan, mga sorry dyan. Again, kung gusto nyo ng mga second hand bikes, punta lang kayo sa Rosario Bikes. Alrighty, namiss ko mag-hyper guys. Ito naman din kasi hindi ko alis-alis sa hyper. Ganito kaliksing bike, kahit sabihin mong low model siya, still serves the purpose. Alam mo, kahit ganito yung bike natin, kahit low model yung bike natin, napaka-responsive pa rin talaga nito. Sa mga nagtatanong nga kung magastos ba ang maintenance ng itong hyper motor, feel ko parang semi lang. Talagang change oil, alaga sa change oil lang naman talaga. Wala pa naman tayo major pinalitan dito, di naman tayo nagpalit ng belt. Although yung mga parts na ipapalit, may kamahalan din talaga yon. Pero in due time,
Talagang lahat naman ng bike aabot sa ganun eh. Sa 2 years na gamit ko yung bike, wala pa namang major na pinalitan dito guys. Masaya ako sa performance, napaka-responsive. Ang pinalitan ko lang dito is starter relay. That cost around 2,000. Yun lang. Uy, si Dwight Howard oh. Hey man, sup Dwight? Sup Dwight? Sup Dwight? Dwight oh. No. What the Hey! Dwight Howard man. Nakarecord ko ba yun? So, kinilig eh. Man, Dwight Howard na wala ako sasabihin ko. Malapit tayo sa office namin. Nakita pa natin si Dwight. Putik. Bigla ako kinilig ah. Sheesh. Ba't dito green? Tapos doon pula. Man, nakita ko si Dwight Howard. Tayo na wala ako sasabihin ko. But anyways, yun nga, yun lang naman. Yun nga, yung mga pinalitan natin before na ignition coil. Tapos change oil lang naman usually. Yun lang naman ang maintenance natin sa motor na to. Yun nga, pinaghahandaan natin dito talaga yung Desmo natin, yung which is, yun nga, sabi ko nga kanina 30,000 to 40,000 magagastos natin more or less. Pero sa clutch, hindi pa naman tayo nagpalit ng clutch. Hindi pa naman tayo nagpalit ng clutch disc, ng clutch system, ng full clutch system. Hindi pa naman tayo nagpalit niyan. Yun, wala naman siya naging major issues. Bleed, yung mga ganun, bleed ng preno, bleed ng ano, ng coolant, palit ng coolant, flashing. Yun lang naman usually. Yan guys, pagka may mga ambulansya sa likod nyo, ng mga naharangan ng ambulansya, pwede naman mag-go na. Ito yun naman yung pag nag-wheelie tayo, diba, umaangat. Ibig sabihin, napaka-responsive pa rin ang power niya, which I super like. Dito pala tayo nagpa-park guys pag tayo ay pumupunta ng opisina. Meron tayo special parking dito eh. Thank you. Nare-recognize tayo ng mga guard dito eh. Sabi niya, kapal ng mukha niya. Pag nagawi kayo ng greenbelt pipe guys, pag nakita nyo itong hyper na to dito nagpark, yan natin to. Pasok muna tayo sa office. Kailangan magpayaman para may pambayad ng utang. Ito muna end yung video guys, and I'll see you on our next video. Bye bye, peace out, and boosh. Run it up outside, on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. Run it up outside, you can meet me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. I've been up no sleep, I'm a big dog, you ride with the sheep. Go protect.